Yo guys, check! Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes ng gabi mga loads at matindi. Malalaman natin kung bakit nag-drop ang ating market. Grabe, muntik nang abutin mga idol ang ating position. Grabe yon mga lodi, no? Ang tindi, muntik na tayo mawala sa sa mundo. Muntik na tayo mawala sa listahan, pero syempre kumapit pa rin. So titignan natin kung magsusurvive pa tayo hanggang bukas mga loads, no? Pero bago ang lahat, sana mga idol, palike ng ating video, no? Mga idol, no? Napaka-importante yan, lalo na ngayon sa umpisa ng video natin. Like nyo na yung video natin. Siyempre, subscribe sa mga hindi pa na-subscribe dyan, lalo na kung gusto nyo ng ganitong content. Everyday news, crypto news, trending, global. Mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel, okay? So, malupit, matindi ang ating mga news. Bago ang lahat, ang ating crypto bubble medyo nag-green, nakaabot, no, naka-recover kahit papano ang ating market mga loads, no. So tingnan niyo yung ating XRP, tumama na siya dun sa ating position, pero ngayon yan bumalik at tinagos, no, nung yung mga ating super support mga idol, tinagos yan mga loads. Yung super support sorry, hindi ako yun super support ni Bitcoin. Mga loads, no? Tumagos siya rito sa 74 mga idol at bumagsak siya hanggang 72. Grabe naman yan. 72.7, no? At ang ating XRP from 1.3, no? Saan ba yun? Dito sa 1.3, bumaba siya hanggang 1.27. Mga loads, tinamaan niya na yung ating position dyan. So, okay pa rin tayo dahil nakaahon, mga loads, no? Lalo ni, syempre, yung Doge din natin na position, yung 0.1, tinamaan din yan, mga loads, no? 0.1, at bumaba siya ng 0.96. Okay, so magtutuloy-tuloy na ba siya makarecover o joke lang yan dahil bababa pa siya? At ayun yung inaabangan natin, mga loads, no? Actually, baliktad kanina naglong kami sa nag-short kami sa gold, no? Kanina medyo panalo kami kanina mga loads, no? Sa gold kasi and silver are dumping. Gold is about to close 3 consecutive red monthly candle for the first time. Pero maunti lang mga loads, no? Kumbaga nagtatry pa lang kasi kami sa gold. So medyo nagtry lang ako mag-short kanina sa gold and medyo nag-profit lang ng konti at kinuha ko na, hindi ko na pinatagal mga lodi. nung nag-bounce yung crypto, kinuha ko na Mga idol, sabi ko na, uy, baka dumire-diretso pa to pataas at matalo pa tayo mga idol. So, ang nangyari ay nag-profit lang tayo, nakakapiranggot lang naman mga lodi, no? Mga 4 digits lang na maliitan lang mga idol, no? So, okay na 'yon sa ngayong araw mga loads, no? Boundary na kumbaga. No, pero ngayon wala pa rin, no? Dito pa rin tayo sa ating position, panalo pa rin tayo dito ng konti mga idol. So, hintayin tayo kung ano mangyayari. So, ano ba naging reason kung bakit biglang bumagsak ang ating market, mga loads, no? Sabi dito, Bitcoin drops sharply after Trump denies Hormuz deal. Crypto liquidation crossed 270 million within just 1 hour after the Bitcoin fell below 73.5. Long traders accounted for nearly $264 million of total liquidations as volatility surged across the market. The sell-off came after US President Donald Trump denied reports of a deal to restore traffic through the Strait of Hormuz. There are also reports of new US military strike targeting Iranian drone operations near the Strait of Hormuz. So, nagkakaroon ng bakbakan ngayon mga lodi, sa totoo lang, no? Ang US at Iran. Sabi nga dito, this is bad. US and Iran reportedly launched attacks on each other. Yesterday, the market price a peace deal, no? Today, it price a war. No, kumbaga ang bilis lang ng pangyayari. Kahapon parang makaka-recover na sana dahil nagkaroon ng peace deal. Pero biglang bakbakan. Kaya nga ito mga lodi, ang hirap ngayon sa crypto. Yung mga nagte-technical analysis, magulo.
Hindi nasusunod yung analysis nila sa chart sa mga candle kasi pag nabalita yung ganito kay Trump, bang magbabago na yung takbo. Mga idol, no? Total market cap down to 2.53 trillion dollars, down to 2.5%, the lowest in a full month. Risk asset sell first and ask question later. So ayan, medyo ito siguro yung naging dahilan natin, no? At sabi nga dito, BTC dumps below 73, 166,305 traders were liquidated. Total liquidation comes in at 931 million. Ito kasi yung pinaka-latest Mga lods 43.38% of all long liquidated happen on Binance. Sa Binance nangyari ang 43%. Let them think it was because of Iran strikes. Did you think you would win against with 40 to 100 X mga idol? So ang inaano kasi dito, baka may trader mga lods, no, na sumasalabay mga idol. So ano ba, tama ba na ang dahilan is yung Iran and US o merong ibang dahilan mga idol, no? Pero grabe mga lods, sa tingin ko nagre-react talaga yung market sa nangyayari sa bakbakan mga idol, no? Ay talaga grabe mga lods no? Pero buti na lang medyo panalo kami kanina. Ito pa nga massive crash. 174 trillion won. Won ba to? Has been wiped out. Ay hindi, tama, Korean won. Has been wiped out from South Korea stocks in the last 2 hours after Iran launched strike on a US base in Kuwait. So ayan na nga. Inatake kasi ng Iran yung US base sa Kuwait at may mga namatay daw doon mga idol at di natin alam kung mababakbak si Trump. Iba-iba kasi yung news mga lods Kumbaga hindi mo alam kung ano yung totoo. Minsan pag tinanong mo si Grok, totoo yung video na yun, tapos mamaya hindi daw totoo. Tayo na niya, nakakalito na yung ang hirap na mag-fact check pag sa Iran tsaka sa US kasi parang minamanipulate yung balita para gumalaw yung market mga lodi. Pero sige, titatry natin no, na i-fact check yung mga news tungkol dyan. Pero ito nga Trump reject, sabi dito mga idol, Trump reject Russia, China, taking Iran's uranium, mga lods. No? Kasi ayaw, kumbaga, kung hindi, kasi parang sabi ng Iran, hindi pwedeng mapunta sa US to. Kung mapupunta sa iba to, sa allied na lang namin, sa Russia o sa China. Pero ayaw ni Trump yun. Trump said he will not allow Russia or China to take Iran's enriched uranium stockpile. He also made clear, no sanctions relief unless the Strait of Hormuz is full open to everyone. Kasi gusto ng Iran, tanggalin yung sanctions sa kanila. 'Di ba? Pero sabi ng US, i-open nyo muna yung Strait of Hormuz. Iran's responses, parliament leader says enrichment rights, full of control sa Strait of Hormuz and complete sanction removal are non-negotiable. So ayun yung gusto ng Iran Ang gusto ng Iran mga idol, yung enrichment nila ng uranium, dapat may karapatan sila doon at sila ang magkokontrol ng Strait of Hormuz at tatanggalin yung sanction sa kanila. Sa tingin nyo, ibibigay ni Daddy yun sa inyo, mga idol? Sa tingin nyo, ibibigay ni Trump yun? Naku, mukhang malabo pa sa baw ng pusit na negro yun, mga idol. So, titignan natin kung ano yung mangyayari dito. Mukhang tatagal pa ang bakbakan, mga idol. At hindi natin alam kung magdidire-diretso na sa kanal sa Kumunoy yung ating yung market mga lodi, no? So ako abang-abang lang ako mga lods. So, yung mga pinanalo ko sa gold, ibubudega ko yan pag bumaba o kaya po-position natin sa crypto. Bukas magti-trade ulit kami mga lods, no? Pahinga daw muna, sabi ng team leader naming Sutoy Anduga, paldo siya ito. Just in, sabi rito, Pentagon has reportedly assembled the troops and weapons needed to act immediately against Cuba, awaiting Trump's orders. Imagine mga lodi may kalaban pa si Trump sa Iran. No, kalaban niya pa yung Iran, pero iniisip niya na agad o nagpapadala na siya agad ng mga force o troops and weapons na kakailanganin sa pagsakop niya sa Cuba. Grabe si Trump, mga lods. So kaya iniisip ko talaga tatapusin niya na yung sa Iran mga idol, kasi ito na yung gusto niyang kunin. Hindi magtatagal na yan. Kumbaga malapit na yan, mga lods, no? Ayun yung hinihintay nating matapos. It's either in a negative way or in a positive way. Syempre gusto natin sa positive way, mga lods. Kaya lang, syempre,
Iba yung pinaglalaban nila mga idol eh. Hindi natin alam eh. Hindi ko sinasabing sang-ayon ako kay Trump sa ginagawa niya mga lodi. Tayo ay nagbabase lang sa galaw ng market mga lods, no? Pero pag buhay na pinag-uusapan, wala akong kinakampihan diyan mga lods. Parehas masasama yung ginagawa nila. No? Tas eto naman, nako, bukod sa nangyari sa kay Trump mga lodi sa kanyang balita na nagpagalaw ng market, BlackRock is selling. BlackRock sold 527 million worth of BTC yesterday, extending its selling streak to 8 straight days. They have now sold 1.8 billion worth of Bitcoin in just the last 8 days. To be clear lang mga idol, hindi mismong BlackRock yung nagbebenta, yung mga client nila yung mga nagbebenta diyan mga idol, no? So ito, isa pa tong dumagdag mga idol, no? Binance, Coinbase, and Bybit dumping Bitcoin right after the US market close. They are selling millions of BTC every few minutes and dump the price to 74. Something extremely bad is happening, sabi dito mga lodi. So medyo may mga nagda-dump, no? Ito naman. Brutal bloodbath in Asian market. Nearly 500 billion has been wiped out from Japan, South Korea, and Taiwan markets today alone as market price in the war. Parang pangit ng basa ko dun Ulitin natin. Nearly 500 billion has been wiped out from Japan, South Korea, and Taiwan markets today alone as markets price in the war escalating. Ayun, pangit ng pagkasulat niya. Tama ba yun? Sa South Korea, ito yung kanina, 245 trillion, grabe. Korean won. Sa Japan naman, 17.38 trillion yen. Sa Taiwan naman, 6.48 trillion. Ano ba tawag sa pera ng Taiwan? Basta yan. Grabe, trillion na ang usapan dito. Mga lods, no? So, ganyan yung mga natalo kanina. Grabe, isipin nyo, gaano kalalaki yan. Tapos yung hindi pa rin inabot hindi pa rin inabot yung ating position. Mga idol, paano pa kaya kung inabot na yung position natin? Gano'n nakalaki yung talo nila, mga lods, no? Grabe, kaya itong position natin talagang pag tinamaan to, ang laking pera na wala sa market talaga, mga lodi. Kaya signal yan, pag tinamaan yan, na pwede na tayo mag-position o mag-abang ng other position, mga lodi, no? Parang ganun. Tapos ito naman, naku, balik tayo dito sa lahat ng bad news na narinig nyo ngayong araw, meron tayong good news, no? Odds of the Clarity Act passing over 60 Senate votes just surged to over 65% on Kalsi. Alam niyo yung poly market, parang ganun din yan. So, tumaas yung porsyento ng 65%, mga idol, na magkakaroon ng over 60 Senate votes, no? The highest odds since in months bullish for Bitcoin, sabi dito. Siyempre, once na mapasa yan, mga lods, alam nyo na yan, no? Ayun lang ang may hinihintay natin At eto naman, sabi ni JD Vance, kasi siyempre maraming tumututol sa Clarity Act, maraming tumututol sa pagiging crypto capital of the world ng US lalo na yung mga makakaliwa sa kanila, mga lods, no? Sabi dito ni JD Vance, we fired Gary Gensler kasi siya yung kalaban ng crypto noon di ba? And we are going to fire everybody like him na galit sa crypto. Ayan na, mga idol, no? Ayan na, mga lods. Si JD Vance nagsabi niyan, mga lods, hindi ako no? Jasin, stablecoin on Ripple's network surpassed $1 billion XRP Ledger stablecoin. Papa-explain ko lang to mga lodi Parang importante kasi ito Sa mga labanan ng RLUS ito, mga lods, no? Ayon sa balita mula sa Crypto News, ang kabuuang halaga ng stablecoin sa network Ripple na tinatawag na XRP Ledger or XRP Ledger, XRPL or XRP Ledger, ay lumampas na sa 1 billion, mahigit 58 billion pesos. Mga detalye, ang kabuuang market cap ng stablecoin sa XRP Ledger ay tumaas ng 63.7% sa loob lamang ng 30 days at umabot ng $823 million.
Ito ay dahil lalo na sa dalawang bagay, yung RLUSD ang official na stablecoin ng Ripple, Ondos Treasure Fund, tokenized US Treasure Bonds na nasa XRP Ledger na may halagang mahigit $294 million. Bakit importante ito? Stablecoin ay mga digital na pera na ang halaga ay nakapeg sa dollar, no? O ibang asset para gaanong magbago ang presyo. Hindi gaanong magbago ang presyo. Kapag maraming stablecoin sa isang network, ibig sabihin ay tumataas ang liquidity. Perang pwedeng gamitin para bumili, mag-trade, magbayad o mag-invest. Para sa XRP at XRP Ledger, ito ay magandang senyales ng totoong paggamit sa network, hindi lang espekulasyon sa presyo ng XRP. Sa madaling salita, lumalakas at lumalaking XRP Ledger bilang isang seryosong blockchain para sa pera at sa financial applications. Ito ay isa sa pinakamahalagang development para sa Ripple at XRP ngayon. So, isa sa pinakamahalagang development. So, goods na goods yan pagdating dyan, mga idol. No? At sabi dito, ito, mabigat to. Ripple pushes SEC on stablecoin rules. Ripple has asked the SEC Crypto Task Force for clearer treatment or ito, sandali lang mga lods. Gusto kong Tagalog to. Sorry Dapat pala ito yung Tinagalog ko, hindi yung ngayon Kasi importante ito mga idol Ito yung sinasabi ko na may lakad na sarili yung Ripple bukod sa Clarity mga idol. Parang ito yun. Noong May 22, nagpadala ang Ripple ng karagdagang liham sa SEC para humingi ng mas malinaw na mga patakaran para sa mga crypto asset. Pangunahing kahilingan ng Ripple, mas malinaw na rules para sa broker dealers. Gusto nilang magkaroon ng tiyak na gabay para sa payment stablecoin, halimbawa USDC and RLUSD, tokenized asset na may non-security crypto tulad ng XRP, 0% capital haircut, nabanggit na natin kung ano yan. Sa stablecoin, hinihingi nila ang maging 0% ang capital requirement, tinatawag na haircut, sa mga qualifying stablecoins na may direktang mint-burn relationship sa issuer. Sa kasalukuyan, ito ay 2%. So gusto nila maging 0 yan. Sinasabi ng Ripple na masyadong mataas ito para sa isang asset na dapat ay mababa ang panganib. Kumbaga, less risk. Dahil dito, nahihirapan itong gamitin bilang collateral sa mga transaksyon. On-chain registration bilang legal na record. Gusto rin nilang kumpirmahin ng SEC na ang mga regulated on-chain registries o mga leader sa blockchain ay maaaring maging opisyal na legal na talaan ng pagmamay-ari para sa tokenized security. Sa madaling sabi, sinubukan ng Ripple na itulak ang SEC na gawing mas crypto-friendly ang mga regulasyon, lalo na para sa stablecoin at XRP, upang mas madaling gamitin ang mga ito sa totoong mundo ng pananalapi nang hindi masyadong mabigat ang requirement. So ayan yung pinupush ng Ripple ngayon, mga lods. Labas to sa Clarity Act. Kapag ito na aprobahan, di mas iba-iba na yung sa kanila. Kumbaga bonus na lang pag napasa pa yung Clarity Act. Kumbaga lumalakad sila ng sarili kung sakaling tumagal yung Clarity Act. Pero wag naman sana. Pero kumbaga may choices mga lods yung Ripple. So gumagawa sila ng paraan, hindi lang sila umaasa dun sa Clarity Act. So ayan, ang tindi nun. Yes, Ripple introduced the concept of atomic transaction. Ito rin, Tagalogin. Pasensya na kayo sa mga hindi ko masyado ma-explain para malinaw lang. Para malinawan natin, mga idol, Ngayon lang to. Ang post na ito ay mula kay Smoke ay tungkol sa koneksyon ng Ripple sa proyekto ng Bank of International Settlement sa Japan to, yung BIS, na tinatawag na Project Agora. Ano ang sinasabi sa post? Noong una, ipinakilala ng Ripple ang konsepto ng atomic transaction o atomic settlement. Ano ba yun? Ibig sabihin, all or nothing na transaction. Kapag ginawa ang isang cross-border payment, lahat ng hakbang ay nangyayari ng sabay o wala talaga. Kumbaga, all or nothing nga. Walang partial settlement na maaring mabigo. Ngayon, ginagamit na rin ng BIS ang parehong konsepto sa kanilang Project Agora prototype para sa mas mabilis, ligtas at epektibong international payment gamit ang tokenization. Ipinapakita ng poster na kinopya o ginamit ng BIS ang idea ng orihinal mula sa Ripple batay sa mga lumang dokumento ng 2020. Unang screenshot mula sa Green Book, ito yan, mga
Greenbook, ito nga. Glenbrook pala. Partnership report, binanggit na ng Ripple ang unang nag-introduce ng atomic transaction para sa cross-border payment. Sila pala nagbanggit nun eh. Unang-una pala sila, ginagaya nyo ha. Pangalawang screenshot, nagpapaliwanag kung paano gumamit ang Ripple ng atomic real-time settlement larawan sa BIS. Nagpapakita na pagkakaiba ng dating paraan ng pagbabayad kumpara sa Project Agora na gumagamit ng atomic settlement para maging mas mabilis at transparent board. Ang poster ay nagpapahiwatig na ang teknolohiya at konsepto na dinala ng Ripple years ago ay ngayon ginagamit na ng central banks sa buong mundo sa pamamagitan ng BIS. Ito ay positibo para sa mga sumusuporta sa XRP dahil nagpapakita ito na ang kanilang tech ay nauuna at ginagamit sa global finance system. Mga idol, no? So ayan, advanced mag-isip mga loads, no? Ito yung mga nagtatampo sa XLM. Ba't kasi kayo nagagalit doon? Dapat niya, kung congrats nyo yun eh. Goods yun. Everyone is focused on the DTCC partnering with XLM, but that's not the full picture. May 4 tokenization working group launched with Ripple involved. May 12, DTCC adopts Link CRE standards. May 27, DTCC partners with XLM. This is being read as XLM over XRP, but that's wrong conclusion. Kumbaga parang isip nyo, nalamangan niyo XRP o iniwanan niyo XRP? No. XRP is not out of the picture. It is referenced in DTCC-related patent frameworks. Hidden Road, o yung kanilang binili dati, ay binili nila, acquired by Ripple, connects into the DTCC cleaning and netting infrastructure, including NSCC code. No, ayan yung mga code niyon. And FICC netting member. XLM, ito na. XLM is a part of the token issuance. XRP is still part of the infrastructure. Multiple blockchain network. So, ayan yan mga Lodi. Pag tinignan nyo, kasama talaga yan. XLM, ayan yung Stellar, tsaka yung XRP. Magkasama yan sa document mga Lodi. Ayan yung dalawa na yan. Diba? Hindi pwedeng isa lang. Diba? Okay, masyadong mataranta. Ayan na nga, nasa dokumento ng DTCC. Masyado kayo nagtatampo eh. Ano to? Sabi dito, ito, okay din to. Kaya ako sinama to. XRP warning, they know something we don't know. Ito pala. Habang abala ang ordinaryong trader sa pagtingin sa short-term price charts at naghihintay ng breakout sa pagbaba, ang mga developers at smart money, mga institutions at eksperto. Ito yung mga smart money na tinatawag, no? Tapos tayo naman yung mga ordinaryong trader na nag-aabang sa short. At tahimik na naghahanda para sa malaking paggamit ng XRP. Sabi nila yung smart money yun yung mga big institution. Ano ang nangyayari? May malaking pagtaas sa on-chain developer activity sa XRP Ledger. Sobrang aktibo ang pagsusuri at paggawa ng smart contracts. Ito raw ay senyales na ng malalaking institution ay naghahanda para sa malawakang paggamit ng XRP sa cross-border payment. No, bakit importante? Ang dating sistema ng mga bangko ay mabagal, mahal at luma na. Kaya lumilipat sila sa mas mabilis at murang teknolohiya tulad ng XRP Ledger. May umuusad na batas sa US na tinatawag na Digital Asset o yung Clarity Act natin na magbibigay ng malinaw na regulasyon. Sa batas na ito, posibleng iklasipika ang XRP bilang digital commodity na magbibigay ng green light sa mga bangko at malalaking kumpanya na gamitin ito ng legal at maluwag ang short at maluwag, no? Sa madaling sabi, ang XRP ay inihahanda bilang neutral bridge asset. Isang paraan para mabilis at mura ang paglipat ng pera sa buong mundo, pati na rin sa DeFi o Decentralized Finance. Ang post ay nagpapaalala na habang abala ang iba sa presyo, ang totoong pag-unlad ay nangyayari sa likod ng CR. Sa likod ng mga eksena sa pamamagitan ng code, development at institutional preparation, mga idol. No? So kung kayo nag-aalala, yung iba is naghahanda. Grabe, no? Kita niyo yung pagkakaiba. Yung mga ordinaryong trader, retailers tulad natin, nag-aalala sa price. Pero yung mga big institution o yung tinatawag na smart money, naghahanda sila sa pag-adapt ng mundo sa XRP, mga idol. Ayun sinasabi dito mga idol, binabasa ko lang, hindi ko sinasabi bumili kayo ng XRP. Huwag kayong umasahin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins mga lodi. Hindi ako financial advisor, do your own research. Yun ang pinakamalupit na paalala dyan mga lodi. At ito pang isa.
Massive Ripple just submit 2 new trademark application for treasury, brokerage, and investment services tied to over 500 trillion. Pero hindi 500 trillion. Masyadong OP, masyadong ano, masyadong OA. Pero ito kasi yung pinakamagandang news ngayon sa XRP. May 15 nag-file ang Ripple ng 2 bagong trademark sa Estados Unidos. Sakop nito ang world mark na Ripple at ang kanilang Triskelion logo. 3 logo pala yan, mga idol eh. Anong sakop ng mga trademark? Treasury operation, pamamalakad ng pera sa malaking kumpanya, prime brokerage, digital asset management, security lending, hedge fund service and investment advisory. Anong ibig sabihin nito? Hindi na lang payments o cross-border transfers ang focus ng Ripple. Papasok na sila ng malalim sa institutional finance. Ang ibig sabihin, magbibigay sila ng buong serbisyo para sa malaking bangko, hedge funds at korporasyon tulad ng pamamahala ng kanilang treasury at investment, pagpapahiram ng securities, risk management, clearing at brokerage, digital asset custody at trading. Sa madaling salita, lumalawak ng husto ang Ripple mula sa simpleng payment company tungo sa isang buong financial infrastructure provider para sa traditional na pananalapi at crypto. Ito ay malaking hakbang para makipagsabayan sila sa malaking manlalaro sa Wall Street at sa multi-trillion dollar treasury at investment market, mga idol. Grabe. Ayaw huminto ng Ripple, mga lords, no? Pero yung XRP natin ayaw din huminto. Sa pagbaba, no? Pero sabi nga doon kanina, 'di ba? Kung yung mga normal o yung mga ordinary trader at retailer tulad natin inaabangan lang yung price, tinitignan kung magbe-breakout siya rito sa baba, yung mga smart money, institutional, big companies nagre-ready na sila, naghahanda na sila, bumibili na sila patago, mga idol, no? So nasa inyo yan kung sasabay ba kayo sa smart money o may sarili kayong diskarte nyo yan. Okay, kung gusto nyo, naiinis na kayo sa XRP, magpapa-shakeout na kayo, nasa inyo yan, mga idol, no? Basta tayo, nagbabalita lang tayo, do your own research, mga idol. Alam nyo naman yan, mga loads, no? Dapat lagi kayong may risk management, may plano, may strategy pagpasok ng crypto. Ang importante is timing, no, mga loads. Ayan, so kita-kits tayo. Ayan ang ating balita ngayong gabi, mga idol. Sana enjoy nyo ang ating update, no? So totoo ba na si Trump ang may likha, mga idol, ng ating pagbagsak ngayon? At meron pa bang mga ibang dahilan? No, so ayun lang. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? oh, yun. Check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin, mga idol. Importante yung mga nandyan. At like and subscribe. Thank you.